James chapter 1. Yan, verse 22 until 25. I know familiar na po tayo dito sa verse na ito, pero maganda siyang pag-aralan kasi ito yung nireveal ni Lord para ating talakayan this morning. So sabay-sabay nating basahin. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Hallelujah. Palakpakan natin ating buhay na Panginoon Diyos, and let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, for your word this morning. I know that, Lord, you have something good in store for each and every one of us. I pray that, Lord God, you opened our spiritual minds upang Panginoon Diyos ay maintindihan namin, Lord, kung ano yung message na yung ibinibigay sa amin this morning. I pray also that, Lord God, let your Holy Spirit move in each and every one of us this morning. That, Lord God, yung salita, Lord God, ay mangusap sa amin, Lord God, that we will get a fresh revelation of your word this morning. That, Lord God, ay ito, Panginoon, ay magmamanifest sa aming buhay na magagamit namin ito, Lord God, sa pang-araw-araw na lakad namin bilang mga Kristiyano. Kaya Lord God, hindi ko tinataas ang aking sarili, Lord. Binababa ko ito, Lord God. I pray that, Lord, itago mo ako sa iyong likuran na hindi yung aking mga kahinaan, Panginoon Diyos, ang makikita dito. Ngunit si Jesus lamang ang may tataas sa mga harapan at maihahayag ang kanyang kaluwalhatian ngayong umaga. Kaya Lord God, we thank you, we bless you. In Jesus' name I pray. Amen. Let's all sit down, and bago tayo magsimula, pakibati muna yung ating mga tabi dyan ng good morning. Good morning. Amen. Good afternoon. Kung dyan ka sa, anong tawag nito, nasa online, banggitin mo kung good morning ba dyan, good afternoon ba, or good evening. Hallelujah. Praise God. At gaya ng sinasabi ko, welcome, na-miss ko kayo. Kasi mukhang 3 linggo bago tayo nakabalik dito sa harap. Ganun talaga, no? Basta maraming ginagamit si Lord. Ay, yun nga, minsan lang tayo bumalik, pero grabe, double pagpapala, no? Prayer meeting, communion, at eto, Word of God this morning. So as you can see from the text that we just read, here we are reminded of what we should do when we encounter the Word of God. Ang tanong this morning, pag narinig mo ang salita ng Panginoon Diyos, ano ba ang iyong ginagawa? Diba? Tinitake note mo ba? O nakakalimutan ba kaagad? Pag uwi sa bahay, tanungin natin, ano ang mensahe, title of the message last Friday? Yan na nga sinasabi ko. Ano ang verse? Wala na. Proverbs ba yun? Philippians. Di ba? Nakakalimut kaagad. Pati si Coach, nakalimutan na. Kaya mga kapatid, ito yung sinasabi sa atin, what would be our proper response when we encounter the Word of God? Ano ba dapat ang ating ginagawa? Ano ba dapat ang ating reaction? So the title, the message this morning sa atin ay pinamagatan kong Our Response to God's Word. Sabay-sabay natin basahin. Ayan. Maganda pag sabay-sabay tayo, no? Para walang makatulog dyan. Amen. Mamaya may hihilik pa. So as Christians, we hear the Word of God, tama ba? Naririnig natin ang salita ng Panginoon Diyos. So, ang tanong, ano ba ang gagawin natin pag narinig mo ang bulong ng ating Panginoon Diyos? What is the perfect response of God's people to His Word? So, this morning, para hindi masyadong mahaba, dati 3 lang, hinabaan ko pala, nagiging 5 ang ating puntos ngayong umaga na dapat nating i-remember para madali nating maalala. Unang-una, sabi doon, listen to it. Amen? Una daw, pag narinig natin ang salita ng Panginoon Diyos, our response should be, we should listen. Amen? Gaya ng sinasabi sa 22 verse 8 kanina, nung ating binasa, do not merely listen
listen to the word and so deceive yourselves. Listening to the word of God is very important. Paano mo malalaman kung ano ang sinasabi sa'yo ni Lord kung di ka makikinig? Parang yung kagabi, yung kasama namin, inutusan namin, bumili ka ng ulam doon, Brad. Hindi nakinig, sinabi, walang sinaing sa bahay. Pagdating dito, paakyat nakakain na kami. Ba't walang kanin? Hindi nakinig sa instruction. Ang linaw ng instruction, walang kanin, bumili ka ng ulam. Ibig sabihin, bumili ka rin ng kanin. Di ba? Pagdating dito, kay walang kanin, tinapay muna. So, tiis-tiis muna kami kagabi sa tinapay. So, importante ba mga kapatid, if merong inuutos si Lord o inuutos kung sino man sa iyo, makinig ng maayos. Amen? Because there is a big difference pag sinabi mong, do not merely listen. Huwag ka lang makinig. Amen? To the word, yes, narinig mo pero hindi mo inintindi yung instruction, yung sinabi ni Lord sa iyo, kaya nagutuman yung iba kagabi. So sa hindi sa hindi sanay na walang kanin, pasensya na lang kung umaanghang yung tiyan. Akala ko pa naman may pakutsinta ngayong umaga, wala rin. So tiis tayo, no? Hanggang aabot tayo sa lunch break. So mahirap yung pag pumasok dito yung salita ng Panginoon Diyos, lumabas sa kabilang tenga, ay wala tayong maalala. Amen? Pagdating mo sa bahay, ano nga yung text na binigay kanina? Mukhang James yun. Nasa James chapter 1, verse 22 hanggang 25 ata yun. Amen? So kagaya lang pag merong instruction, pakinggan mo ng maigi. Amen? Kasi kung hindi ka makinig, alam mo na mangyayari. Mapapahamak ka, magugutuman ka, lahat na. Amen? Kaya dapat makinig ng maayos. Yun ang una, no? Listen to the word so deceive yourself na hindi mo niloloko ang iyong sarili. Kasi papasok dito ngayon yung number 2 natin na pointers. Ang second dito, na pag narinig mo na ang salita ng Diyos, madali lang lamang ito ang ating message this morning. So pag narinig mo na ang salita ng ating Panginoong Diyos, what's next? Anyone? Violent reactions? Walang violent. So eto, pag narinig daw natin ang salita ng Panginoong Diyos, basahin natin, do it! Sa Nike nga, di ba? Anong sinasabi doon sa Nike? Yung slogan nila, di ba? Just do it! Gawin mo! Amen? Simple lang yung sinasabi ni James. Huwag mo lang daw pakinggan ang salita ng Diyos. At sinasabi niya doon sa B, ito yung sinasabi niya sa B, do what it says. Gawin mo kung ano yung sinasabi. What you heard when you listen to the Word of God, do what it says. Kasi pag hindi natin ito ginagawa, para lang daw natin niloloko yung ating sarili. Yung narinig mo na ang salita, sabi, bawal uminom, bawal lumabas pa rin, nagka-COVID. Diba? Yun yung sumikat dati kay Kim Cho. Diba? Bawal lumabas, ang daming lumabas, daming nagkasakit, daming na-quarantine. Amen? Kasi mahirap naman kung paulit-ulit na lang na natin naririnig tapos walang nangyayari. Para tayong loko-loko, di ba? Narinig mo ng salita ng Panginoon Diyos na marami, di ba? Marami ang bawal, marami din ang maganda para ma-improve yung ating financial status, pero hindi talaga tayo natututo, magastos talaga. Di ba? Yun yung sinasabi sa atin na kung gusto natin na ma-improve, dapat merong yung tinatawag nating application kung ano man yung naririnig natin. Amen! Basahin natin sa verse 23 kasi ito yung mangyari. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. O, dyan na muna. Di ba pag nanalamin ka, kita mo yung mukha, ang gwapo ng lalaki na to, ang gandang babae nito. Di ba? Nakikita mo,
Oo nga, no, ang gwapo. Pero ito yung sinasabi sa verse 24, and after looking at himself, ano sinasabi? Goes away, umalis, immediately forget what he looks like. Mamaya, may muta ka na pala sa mata. Di ba? Anong tawag nito? Yung buhok mo, hindi na maayos. Di ba? Shaggy na o kalat na. Sabihin, mahangin ba sa labas? Di ba? May mga ganun tayo mga kasabihan, di ba? Kasi parang ganito yung mangyayari kung narinig mo na, hindi mo ginawa, makakalimutan din daw natin kaagad yung ating reflection doon sa salamin. Amen. Makakalimutan mo talaga na ang gandang lalaki ko pala. Di ba? Kanina nakuhaan ka, ang gandang lalaki mo. Pero makakalimutan mo, magkuhan ka ngayon, magtaka ka ngayon. Bakit ka pinalitan? Ang ganda ko naman. Di ba? Tumitrending ngayon, Katniel. Hallelujah! Hindi natin maalis sa ating mensahe kasi di ba nag-holiday sa Pilipinas. Hindi dahil kay Katniel, dahil sa Bonifacio Day yun. Amen. Kasi mamaya sabihin nyo, holiday kasi Katniel nag-break up eh. Pero ito yung sinasabi mga kapatid na maaaring merong pagkukulang kasi hindi natin ginawa yung ating mga obligation. Meaning to say, pag meron tayong mga Bible study, ayan na, pag meron tayong mga Bible study at pag nakikinig tayo sa mensahe ni Coach o kung sinong tumatay dito sa harap, every Friday dito sa atin sa Middle East, every Sunday sa Pilipinas, kung may midweek service pa, yun, nakikinig tayo doon, hindi sapat na tayo ay makinig lang. Amen! Hindi sapat na pakinggan mo lang. Dapat, ano importante? Nagtitake note din tayo. Yan, gawin ko na ito. Next Friday, magtitake note na rin ako. Para di natin makalimutan kung ano yung pinapagawa sa atin ni Lord. Amen? Bakit tayo nagtitake note? Mamaya malalaman natin sa number 3. Kasi we want to remember it. What you heard when you listen, do it. And after that you do it, you remember it. Inaalala mo. Kapatid, so paano mo maalala kung wala kang notes? Saan mo bubuksan yun? Ano kaya yung mensahe ni Ate Jem, yung title, wala na. Di ba, nakalimutan na natin kung ano yung key verse. So mag-cheat ka ngayon, babalikan mo doon. So mas maganda talaga doon sa notes mo, nandoon na kaagad lahat eh. Amen. So maganda mag-journal tayo. Yan. Journaling. By writing it down para di makalimutan ang mensahe ni Lord sa iyo. So, listening is important but not enough. Okay, nakikinig ka, pero hindi sapat. Kailangan din natin itong alalahanin. Amen. Kasi meron ako doon, nagno-notes ako yung mga verse na sa tingin ko, mga naka-highlight na verse. Yan, meron akong collection of verse sa mga hindi nakakaalam na doon ko nililista lahat yung mga tumatak sa akin na mga verse. Para pag inalala ko, ito yung mga promises ni Lord. Di ba? Alam mo kung maalala mo. Pero pag hindi mo na notes, malamang yung anong tinatawag nito, kasi nga, there is a bigger chance na yung ating retention, yung ating memory will fail. Amen? Pag narinig mo at ginawa mo kung ano yung mga narinig mo, dapat alalahanin mo. Are we following? Amen. So nandoon yung remembering na tinatawag. That is why it is important to do what we heard so that we can remember it right away. Gawin daw natin yung ating nakinig para maalala natin. Amen. Hallelujah, para hindi tayo nakakalimot. Kasi kung, yun nga, no, tatanungin ko kayo kung sino nakaalala sa title ng message last month. Malayo na yung coach Mukhang matindi na yung coach Pero kung may notes ka, alam mo. Di ba? Alam mo. Pero kung wala, I'm sure walang makakasagot. Do we get the picture now? Amen, amen. Kaya we need an aid by writing it down, the Word of God. So what's next? Masyadong mabilis, coach. Number 4.
na response natin, study it. Amen. Pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Kaya pumapasok dyan yung ating Bible study kasi tinututo, inaalala natin kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kasi because kung kahit nagaano ka katalino, kung hindi mo inaaral, paano mo maintindihan yung salita ng Panginoon Diyos? Ang sabi rito sa atin sa verse 25, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it. So meaning yan, we need to study the Word of God intently. Looks intently. Ibig sabihin, tutukan mo yan. Amen? Intently, kasi hindi mo naman makilala ang Panginoon kung di mo aralin ang kanyang salita. Tama ba? Paano mo makilala ang Panginoon kung hindi mo binabasa ang kanyang salita? And we need to study the Word of God in order for us Christians to grow our spiritual life. Because when you are a new Christian, akala natin that Jesus Christ is just our Savior. Diba? Akala natin kasi Savior, yun na, sapat na, tama na. But as we mature as Christians, He is also our healer pala. He is our provider. Amen. At marami pang iba. He is our conqueror kung meron kang mga problema. Amen. We discover that He is more than that. Amen. Kaya that is why we should not stop studying the Bible. Pag-aralan natin ang Biblia. Kasi laging may bago. Kahit na narinig mo na ito yung revelation dati, pag may nag-preach dito, mukhang bagong revelation na naman yung naituro. Di ba? The same verse, pero iba ang meaning. Amen. Same verse, new revelation. May bagong tinuturo si Lord every time that we study the Word. We should not stop learning. Amen. Sino ba nakakita ng mga estudyante dito? Di ba pag estudyante, elementary, nag-high school, nag-tertiary, ano pa ba? Yung iba nga, hindi pa nakontento, nag-graduate na ng college, nag-masteral pa. Amen. Hindi pa nakukontento sa masteral, nag-pelo pa. Ano pa ang pagkatapos ng pelo? Bagong kurso ulit. Amen. Nakatapos na ng nursing, bago na naman. Nag-level up, nag-doktor na naman. Nag-aral ng pagka-doktor. Kasi learning is a process. Amen? You should not stop learning. Amen? Kasi pag tinigilan nating tutunan ang salita ng Panginoon Diyos, ano mangyayari sa atin? We will not grow. Hanggang doon na lang tayo Kontento ka na lang dyan, uupo. Wala nang excitement. Wala nang excitement to go to church kasi alam mo, yun naman palagi, di ba? Okay na yun, okay na. Mekos na yun, mekos na yun. Mix ko lang yung mga salita ng Diyos. Ayan na. Pero wala kang bagong revelation kay Lord. Kaya dapat you study. And finally, bilis ko siya. Eto na, ibigay na natin. Basahin natin lahat. Live it. Amen. Kailangan natin na ipamuhay ang kanyang mga salita. Yun naman pala, Coach, dapat ipamuhay ang salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kasi ang sinasabi sa atin dito sa 25b, not forgetting what they have heard, but doing it. Yun. Doing it. Ayan. Hindi mo lang narinig, pero ginagawa mo, they will be blessed in what they do. So dapat mag-manifest sa ating buhay yung mga salita ng Diyos. Amen. Dapat makikita nila na, ganyan ang mga Kristiyano. Ang babait, ang haba ng mga pasensya. Kahit na inaaway na, ang haba ng pasensya, praise the Lord pa rin ang bukang bibig nila. Hindi yung, pangit ka na nga, chismosa ka pa. Di ba? Praise the Lord pa rin ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hallelujah. So, kailangan nating ipamuhay yung mga salita ng Diyos.
Wala tayong pinapatamaan dito, pero ito yung sinasabi ni Lord, no, na dapat makita nila ang Kristo sa ating buhay. Amen! Kasi, ito yung sinasabi sa atin ni Lord, sayang naman if you listen, you do it, you remember it, you study it, but you don't live with it, ay wala ring saysay ang lahat ng mga yon. Kasi nandoon ka na ginawa mo na lahat. Nag-aral ka, nag-Bible study ka, pero namumuhay ka sa kasalanan, you don't live with it, di ba? Anong pinapamuhay mo? Alak, babae, bisyo, sugal, ano pa ba? Maraming iba. Kaya dapat, pag narinig natin, ginawa natin, inalala natin, pinag-aralan natin, ipamuhay mo na kapatid. Kasi nandoon ka na nandoon ka na, sayang naman yung effort mo, di ba yung sinasabing, pumunta ka na naman sa simbahan, nagsabon ka na, nagshampoo ka na, makinig ka na ng salita ng Panginoon Diyos. Di ba? Kasi nandoon ka nga sa simbahan, hindi ka nakinig ng salita ng Diyos. Anong pinunta mo doon? Kain. Yung kain palagi nandyan Amen? Pero yung salita ng Diyos, gaya ng sinasabi ko sa inyo, next Friday, bago na naman Amen? Pag hindi mo na nakuha yung mensahe today, wala na. Tapos hindi ka pa nag-take notes dyan. Ikaw nanonood dyan online. Hindi ka pa nag-take note. Amen? Kaya shout out dyan kina Ate MJ sa nanonood, kina Kuya Moy, kina Kuya Eman. Hallelujah. Praise God. Kay Inday. Hallelujah. Sino pa ba? Banggitin nyo. Hallelujah. Kasi, amen, kahit malayo tayo, ito yung sinasabi ni Lord na ipamuhay natin. Hindi pwedeng bantayan palagi ni Coach yung mga mananampalataya. Ba't iba na yung ginagawa mo kapatid? Bawal yan. Hindi. Si Lord ang nangungusap. Nagmamanifest dapat yung salita ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Praise God. Are we still there? Type mo dyan, amen. Hallelujah. Kung hindi nabanggit yung pangalan mo, pabanggit mo dyan para ibulong nila sa akin mamaya. Amen. Hallelujah. Kasi, ito, tapos meron pa, na pinipili mo lang yung gusto mong marinig na salita ng Diyos. Hello, are we there? Are we following? Kasi mukhang hindi to naaayon sa akin. Mukhang hindi ko muna ito piliin, Lord. Kasi meron pa akong ginagawang ganito, ganyan. Hindi natin pwedeng piliin lang kung ano yung gusto nating ipasok sa ating memory bank, sa ating journal. Kasi maganda, ito gusto mo kasi pangit, ayaw mong ipamuhay. Amen. Dapat, the good or the bad man yung sinasabi, warning man yan or promise man yan ni Lord, ano man yung sinasabi ni Lord sa iyo, dapat tanggapin natin yan, kapatid. Amen. Amen. We should live what the word of the Lord taught us. Kung ano yung tinuturo ni Lord, ipamuhay mo yan. Amen. Kasi ang ganda ng promise sa atin dito, di ba? If we do all these things, we will be blessed. Sino bang ayaw niyan? Lahat tayo gusto ma-bless. Amen? Lahat tayo gusto niyan. Pero pag patigas ang ulo natin, napapahamak. Yun lang. Amen? Are we there? Hallelujah. So, maliit lang. I hope naalala natin yung 5 points. Ulitin natin, ano yun? Mamaya na, relax lang. Masyadong excited. So, conclusion natin. Conclusion for today. Ayan. Iniklian ko na para madali nating maalala. Conclusion natin for today, when you listen, when you do, when you remember, when you study, and when you live the Word of God, you will be blessed with what you do. Sa lahat ng bagay, pagpalain ka ni Lord. Why? Bakit? Kasi ginagawa natin kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung tinuturo ng Diyos sa atin. As Christians, if you want the Lord to bless you in every way, maaring sa relationship man yan, kasi single ka pa rin, wala pa rin nagpaparamdam. Kung sa work man yan, work-related, if you want na ma-bless ni Lord yung work mo, walang promotion siguro, walang increased salary. Yung iba, nandoon pa rin, yung kaso, nakakakuan pa rin, lumalaban pa rin yung kaaway, sa studies man yan, sa mga estudyante, if you want na ma-bless ni Lord yung studies mo, alam mo na,
and many more. If we hear the word of God, do all these things. Amen. Gawin natin yung 5 bagay na yon, then blessings of God will follow. Amen. So why don't we all stand as we close? Hallelujah. 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 Praise God. I hope nagmanifest sa atin yung salita ng Panginoon Diyos sa James 1 verse 22 and 25. Na dapat pag narinig natin yung salita, ginagawa natin. Kasi pag hindi daw natin ginagawa ang mga bagay na yon, para lang daw natin dinadaya ang ating sarili. Amen. Are we there? Hallelujah. Kaya let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, for your word this morning. Thank you, Lord God, for reminding us of what to do when we hear your word. Thank you, Lord God, na hindi mo pinapabayaan, Panginoon, na paalalahanan ang iyong mga anak. Kasi ang daming mga salita, Lord, ang daming promises, ang daming warnings, Lord, na yung binigay sa amin. Pero pag hindi kami na nakikinig, Lord God, sa mga sinasabi mo, ay napapahamak kami, Lord God. Kaya, Lord God, we thank you that today you reminded us that, Lord God, we should listen. We should remember, we should do it, we should study the word, and finally, Lord God, we will live it for the rest of our life. That, Lord God, yung mga salita, Panginoon Diyos, it will manifest sa aming mga buhay. Na, Lord God, makikita nila, Panginoon Diyos, ang pagbabago na sinasabuhay namin, Panginoon Diyos, yung mga salita, yung mga turo, Panginoon. And we thank you, Lord God, that you give us your promise, Lord, that if we do all these things, you will bless us, your people, Lord God. Kaya, Lord, we thank you for this promise, O Lord God, na iyong iniwan sa bawat isa sa amin, Panginoon, this morning. Lord, I pray sa mga nasa online, thank you din, Panginoon Diyos, despite of the distance, Panginoon. Lord, despite, Lord God, sa kanilang hectic schedule, ay nagkaroon sila ng time, Lord God, napakinggan ang iyong salita this morning. I know that, Lord God, this is not an accident, Lord God, but this is your will na marinig nila dyan at namin dito sa on-site, Lord, ang iyong salita ngayong umaga. Kaya, Lord, maraming salamat ulit, Panginoon, for blessing us your word. Binabalik namin sa iyo, Lord God, at I pray that, Lord, seal your word na hindi ito manakaw ng aming kaaway na si Satanas, Lord God. At hindi lamang yun, Panginoon, may tanim ito, Lord God, sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, Lord God, upang ito ay mag-grow at yung fruit of the Holy Spirit, O Lord God, will manifest sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. At mai-share din namin, Panginoon, ang iyong salita sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat ulit for using me this morning, O Lord God, as your vessel, as a messenger, Lord God. Without you, Lord, I am nothing. Kaya, Lord God, maraming salamat sa katalinuhan, sa understanding, O Lord God, na yung binigay sa akin na, Lord God, na ihayag yung gusto para sa amin. And thank you, Lord God, for the Holy Spirit who speaks through each and every one of us this morning. Kaya, Lord God, binabalik namin sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyo, Ama, ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat, at pinakamataas na pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus at lahat ng kanyang mga anak. Kung nagsabi ng Amen, Amen. Praise God.